Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Puerto Princesa. At sa buong lalawigan ng Palawan, para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho mga kapuso. Ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Bantay Panahon. Para po sa ulat ng ating pong panahon, kaninang alas 3 ho ng madaling araw, ang low pressure area na dating bagyong Ada ay tinatayag na sa 765 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Samantala, amihan ng nakaapekto na sa buong bansa, mga kapuso. Bantay Panahon. Ang buong Visayas kasama ang isla ng ang buong Visayas, Palawan kasama ang buong isla ng Kalayaan at ang Occidental Mindoro makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang silangang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng malakas hanggang sa napakalakas na hangin mula sa Ilagan-Silangan na may maalon na hanggang sa napakaalon na karagatan. Ang natitirang bahagi, mga kapuso, ng Visayas, Palawan, kasamang isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Ilagan-Silangan na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Bantay Panahon. Wala hong bagyo, mga kapuso. Wala rin hong low pressure area na nasa loob po ng PAR. Bagamat mayroon pong dalawang binabantayan. Yung isa yung dati hong bagyong Ada at yung isa naman ay yung nasa bahaging silangan ng Mindanao, mga kapuso. Amihan ho yung ating pong naranasan ngayon na malakas hong hangin dito po sa lalawigan ho ng Palawan. Dahil sa buong Palawan, buong Pilipinas, halos yung pong naapektuhan ho ng amihan. Samantala, mga kaibigan, si Mapanga Balita. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Pamahalaan lungsod ng Puerto Princesa nahigitan yung pong target na koleksyon nitong 2025. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abraya. Sa detalye po ng balita, paso! Lampas sa mahigit 100% sa itinakdang target mula sa apat na pangunahing pinanggagalingan ng kita ang nakolekta ng Puerto Princesa nitong 2025 sa real property tax o buwis sa lupa at mga ari-ariang di natitinag. 177.5 milyong piso ang target na koleksyon, subalit umabot sa 287.7 milyon ang aktwal na nakolekta, katumbas ng 162% ng target. Para naman sa business tax na nagbumula sa mga permit at lisensya ng mga negosyo, 491.05 milyon ang target, ngunit umabot sa 650.12 milyon pesos ang nakolekta o 132% ng inaasahan. Sa fees and charges, kabilang ang mga bayarin mula sa traffic violations, environmental and garbage fee, sidula, clearances at iba pang serbisyo ng lungsod, 128.6 million ang target, ngunit 163.7 million pesos ang aktual na nakolekta o 127 ng nasabing target. Samantala mula sa economic enterprises tulad ng Palengke, Fishport Terminal, City Coliseum at Slaughterhouse, 200.75 million ang target at umabot naman sa 202.91 million pesos ang koleksyon o 101% sa itinakdang target. Samantala,
ginagamit ang mga nalikom ng syudad sa iba't ibang mga proyekto, programa katulad ng mga infrastruktura, social services kagaya ng allowances sa tulong medikal sa mga senior citizen, PWD, solo parents at iba pa. Ako, si Wilmar Abrenan, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kapuso, ang tamang oras sa Pilipinas alas 5:55 na ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita, mga kapuso. Board Member Winston Arzaga inilatag ang mga hakbang upang makinabang ang Palawan sa bagong tuklas na natural gas sa Manampaya. Super Radio Local News. Ramiho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Inanunsyo ng Malacanang na may bagong tuklas sa Malampayang oil field na umaabot sa 2.8 billion cubic meter kung saan milyong kabahayan at libong gusali ang makikinabang sa elektrisidad. Ayon kay First District Board Member Winston Arzaga, panahon na para kumilos ang lalawigan bilang pinakaunang apektadong lugar na marapat na makatanggap ng share sa proyekto. Bagaman binasura na ng Korte Suprema ang apela ng Palawan dahil hindi mo jurisdiksyon ng LGU ang Malampaya Project, ay may hakbang na inilatag ang bukal para muling mabuhay ang pag-asa sa bahagi ng Palawan sa yaman mula sa langis. Kabilang na dito ang pagpasa ng batas sa mga kinatawan ng Palawan sa Kongreso upang magkaroon ng revenue sharing arrangement para sa offshore resources. Ibig sabihin, makikinabang sa proyekto ang lalawigan na siyang pinakamalapit na land area at direktang maapektuhan. Bukod rito, ang provincial government ay dapat makipag-ugnayan sa Department of Energy at kontraktor para sa tinatawag na Host Impact Benefits Agreement dahil may panganib ito sa Palawan pagdating sa environmental protection, climate change management at iba pang mga hindi inaasahan. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Alas 5:57 ho ng umaga, mga kapuso. Tuloy-tuloy po tayo, mga kaibigan, sa ating pong mga balita. Samantala, balikan ho natin si Super Wilmar Abreya. Inirereklamong poultry farm sa Barangay Bakungan. Tigil operasyon muna, mga kapuso. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan, Super Wilmar Abreya. Sa detalye ng balita, pasok! Tigil operasyon ang poultry farm na inireklamo ng mga residente ng Barangay Bakungan dahil sa mga naglipan ng langaw. Ayon kay Councilor Jerry Abad, Chairman ng Committee on Health sa City Council, na pagkasunduan sa ginawang Joint Committee hearing ng Agriculture, Environment at Health na ipatigil mo ng operasyon ng farm. Sumang-ayon naman umano ang may-ari ng poultry farm habang inaasikaso pa ang mga kakulangan nito. Ayon sa konsihal, wala pang sanitary permit at maging SAP clearance ang nasabing poultry farm. Sakali namang hindi nga umano nito makomply ang mga kinakailangang dokumento, ay hindi na rin umano makakapag-operate ang nasabing poultry farm. Ako, si Wilmar Abrenan, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Samantala, mga kapuso, ang tamang oras, alas 5:59 na ho ng umaga. National Nutrition Council Mimaropa hiniling sa mga lokal na pamahalaan sa Palawan na puntuhan ang mga programa para sa nutrisyon. Super Radio Local News. Alamin natin ang detalye ng balitang yan, Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita,
Paso! Hinimok ng National Nutrition Council Mimaropa ang sangguniang panlalawigan at mga lokal na pamahalaan sa Palawan na pondohan ang mga programa at magbigay ng kinakailangang interbensyon sa pagtugon sa problema sa nutrisyon sa bawat munisipyo. Ayon kay Regional Nutrition Program Coordinator Maria Elena Blanco, ang bayan ng Cagayancillo at Rizal ay pasok sa top 10 sa munisipyo sa rehiyon na may pinakamataas ang prevalence rate ng stunting. Ang stunting o pagabansot isang uri ng undernutrition kung saan ang mga bata ay maliit para sa kanyang edad sapagkat hindi niya nakuha ang sapat na nutrisyon na kailangan para sa kanyang paglaki. Nakita ang datos sa mga 0 to 59 months old na mga bata kaya't pinapanawagan ng NNC ang buong suporta ng mga LGU sa First 1,000 Days of Life na programa upang matiyak ang malusog na mga bata sa rehiyon. Samantala ayon sa ahensya, kung ikukumpara sa mga nagdaang taon ay mas bumaba na ang mga malnourished na bata sa Palawan, lalo't isa sa dahilan nito ay ang kahirapan at binigyan din na hindi lamang ito tungkulin ng LGU dahil dapat nagsisimula ang lahat sa pamilya. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 6 na ho ng umaga mga kapuso. Sa Super Balita sa Umaga. Sana magtulungan ang iba't ibang local government unit. Mantakin nyo sa buong Mimaropa. Sa atin ang may pinakamaraming mga malnourished na mga bata. At kasama rin ho tayo doon sa buong Pilipinas na may pinakamarami rin ho mga malnourished. Ano ho? Kaya doon sa mga local government unit, pondohan ninyo yung programa para ho sa nutrisyon. Naturingan na isa sa pinakamayamang probinsya sa Pilipinas, ang Palawan. Pero ang dami ho mga malnourished na mga bata. Samantala mga kaibigan, si Mapanga Balita, mga manlalaro ng lungsod sa volleyball abay makakasama na sa gaganaping palarong Mimaropa sa buwan ng Marso. Super Radio Local News. So, magandang balita po yan. Makakasama na o makakasali na ho sila. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abreya. Meron pong detalye ng balita. Paso! Makakasama na nga sa Mimaropa Meet ang mga manlalaro ng Volleyball Boys and Girls Elementary na gaganapin sa buwan ng Marso. Sinabi ni Konsehal Cardela Aquino, Chairman ng Committee on Sports, pagtutulungan na lamang maibigay ang mga pangangailangan ng mga manlalaro para makasama sa palarong parehyon. Sinabi ni Aquino na sasagutin nito ang uniforme ng nasa 20 mga atleta habang sina Konsehal J. Lau naman ang sasagot ang pamasahe ng mga ito. Matatandang dumulog sa City Council ang mga magulang ng mga batang manlalaro ng volleyball dahil hindi na makakasama mga ito sapagkat kulang na sa pondo. Sa ginawang committee meeting ng sports na pinamumunuan ni Aquino, ito nga ang naging pasya ng komite na pagtulong-tulungan ang mga pangangailangan para makasama ang mga atleta. Ako, si Wilmar Abreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Samantala mga kaibigan, dalawang sunog na itala sa lungsod ng Puerto Princesa kahapon. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan si Super Kenneth Calomres sa detalye ng balita. Paso! Dalawang insidente ng sunog ang naitala sa lungsod ng Puerto Princesa kahapon. Unang naganap ang sunog mandang alas 9 ng umaga sa isang bahay na matatagpuan sa Cabo Road, Purok Pagkakaisa, Barangay San Miguel. Ayon sa may-ari ng bahay, nagulat na lamang siya ng biglang sumiklab ang apoy sa kanilang sala. Sa tangkang makahisalba pa ang kailan ng walang mga gamit, nagtamo ito ng ilang paso sa katawan. Batay naman sa paunang investigasyon ng BFP, electrical fault o short circuit ang posibleng pinagmulan ng sunog. Samantala, sinundan ito ng alas 2 ng hapon nang sumiklab ang apoy sa isang exhaust pipe ng isang Korean restaurant sa Barangay Bangko, Bangkawa. Ayon sa isang empleyado ng establishmento, nahigop umano ng pipe na patungo sa chimney ang apoy mula sa lamesa kung saan iniihaw ang mga pagkain. Dahilan upang lumaki ang apoy at masunog ang bahagi ng exhaust pipe, agad naman itong naapulat ng mga responding otoridad at hindi na kumalat sa buong establishmento. Samantala, panawagan ng BFP sa publiko na mag-inspeksyon mga kabel at kagamitang di kuryente sa mga tahanan at establishmento, gayon din ang masusing pagbabantay kung sakaling gagamit ng apoy sa pagluluto upang maiwasan ang anumang uri ng sunog.
Ako si Kenneth Calumris ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 6:04 na ho ng umaga mga kapuso. Kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Pamahalaan palalawigan ng Palawan at mga munisipyo binigyang pagkilala ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, Mimaropa. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan, balikan ko natin si Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Pasok! Binigyang pagkilala ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council, Mimaropa, ang pamalaang palalawigan ng Palawan kasama ang 18 munisipyo sa lalawigan matapos makapagtala ng mataas na antas ng performance ay sinagawang 2025 Regional Assessment for Local Disaster Risk Reduction and Management Councils and Offices. Kabilang sa mga munisipyong ginawaran ng pagkilala ang bayan ng Abulan, Batarasa, Brooks Point, Busuanga, Coron, Culion, Cuyo, Dumaran, Kalayaan, Linapacan, Magsaysaya, Nara, Quezon, Rizal, Rojas, San Vicente, Sofronia, Española at Taytay. Gayon din ang lungsod ng Puerto Princesa bilang pagkilala sa kanilang aktibong pagpapatupad ng mga lokal na programa sa Disaster Risk Reduction and Management. Samantala, ang Palawan PDRRMC ay nagkamit ng rating na 2.85 bilang pagkilala sa serbisyo, dedikasyon at sakripisyo at mahalagang tagumpay nito sa pagsusulong ng disaster preparedness, risk reduction and community resilience alinsunod sa mga pambansang pamantayan ng DRRM. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Iligal na sigarilyo at kahoy nasabat dyan po sa Rojas, Palawan. Isang lalaki arestado. Super Radio Police Report. Alamihon natin ang detalye ng balitang yan. Si Super Kenneth Calumres. Meron pong detalye ng balita. Pasok! Nasabat ng mga otoridad ang ilang iligal na sigarilyo at kahoy sa Purok Pag-asa, Barangay 1, Rojas, Palawan. Kinala na aresto na alias Nanik, 26 anyos at residente ng naturang barangay. Ayon sa Rojas Municipal Police Station, nagsagawa sila ng search warrant operation matapos makatanggap na impormasyon kaugnay sa muli pagbebenta ng iligal na sigarilyo ng sospek. Ang operasyon ang pinangunahan ni Police Captain Marvin Herrera katuwang ang DNR Sendro. Sa isinagawang operasyon na recover sa loob ng bahay ang siyam na sim na smuggled na sigarilyo at umigit kumulang 200 na board feet ng iligal na kahoy na may tinatayang halagang 50,000 pesos. Ang mga nakumpiska ay dinala sa himpilan ng pulisya habang nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Presidential Decree 705 o Revised Forestry Code of the Philippines at Republic Act 10640 o Graphic Health Warning. Ako si Kenneth Calumris ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo.